Sige, go ahead, gamitin mo yung armed forces mo, ha? Gamitin mo. Pati yung mga PNP mo, gamitin mo. And makikita ninyo yung totoong galit ng taong bayan. Hindi kami natatakot. Ilan ba kayo? Ha? Ilan kayo? Kahit mag-pile up kami na patay, na marami kaming patay, patayin nyo lahat. Magpa-pile up din kayo. Lahat kayo magnanakaw. Mga putragis kayo. Hindi kami natatakot sa inyo. May baril kayo. Meron kaming tinidor. Meron kaming barbecue stick. Meron kaming tirador. Meron kaming kutsilyo. May pambambo kami. Yung baril nyo, laban sa mga kutsilyo namin. Lalaban kami. Kala ninyo, wag nyo kami takutin. Kayo dapat ang matakot sa amin. Mga animal kayo. Kami na nga ninakawan eh. Kami nagsusweldo sa inyo, AFP tsaka PNP. Kami nagsusweldo sa inyo. Kayong sa inyong lahat. Presidente down the line. Kayo matakot sa amin. Because hindi na biro-biro itong ginawa ninyo. Binaboy ninyo yung bansa. Kaya dapat magalit talaga ang taong bayan. Mga animal kayo. Day of reckoning natin. Kita-kita tayong lahat. Lahat na naniniwala sa akin, kita-kita tayong lahat. Na kung nasaan ako, yun yung venue. Na kung nasaan ako, yun yung venue. Basta handa kayo ng pagkain ninyo. Handa kayo ng pandepensa ninyo. Tapusin natin to. Tapusin na natin to. Ang hinihiling ko sa inyo, sakripisyo lang tayo. Sakripisyo tayo. Ipaglaban natin yung bansa natin kasi mas maganda ngayon tayo lumaban, ngayon na tayo tumayo, kaysa yung umabot pa tayo na mapagera tayo. And then what? Na hindi natin gusto yung gera. At itong mga ito, pumuporma ng manggera-gera, putang na mga yan. Eh, hindi naman sila lalaban eh. Tayo yung lalaban eh. So, pigilan natin to. Tapos yung mga korap na yan, aalis lang eh. Lilipad lang eh. So, tapusin natin to. Pagka ito, hindi natin tinayuan. 2026, yung buong budget na yan, wala rin. Nanakawan pa rin tayo. Iyak pa rin tayo. And then 2027, and then 2028, and then they will rig the election or have Inday Sara shut down or kaya be jailed. Because yan ang peg talaga nila. Politika lahat eh. And we hate it already. And we have to declare we hate it. Tama na, PI kayo, tinarantado nyo, nananahimik yung tao, tinira ninyo ng tinira, tarantado kayo, pinakulong nyo sa ICC yung matanda, wala kayo respeto sa matanda, wala kayo utang na loob, at binabago nyo yung naratibo na walang iya yung matanda. Binabago ninyo ng naratibo na maraming pinapatay, putang ina, kulang pa nga yung pinatay niyan. Kulang pa. Dapat kayo, pati kayo, pinagpapatay kayo, mga walang iya kayo. Kasi magdanakaw lang pala kayo eh. Ginamit ninyo yung popularidad ng matanda para maluklok kayo sa pwesto, mga animal kayo. And then babalik ta rin ninyo ngayon. Sinubo ninyo sa ICC na hindi naman dapat. Sinong gago? Yun, gagawin nyo ngayong from DOJ, gagawin nyo ngayong ombudsman ng TOCWA. Sino ba naman matutuwa niyan? Yung tao na nagdedepensa na, dati hindi yan, hindi gagawin sa ICC yan, hindi susubo yan. Tapos pinagplanuhan ninyo, dinala nyo doon. Nasaan na yung DOJ? Nasaan na yung justice system natin? Na dapat dito sa korte natin, kasuhan yan. Hindi nyo maano, tamay may Congress, pinagsasagot kayo. Halos sampalin na kayo ni Duterte. Anong ginawa nyo? Isinubo ninyo sa ICC. Mga animal kayo. Malacanang animal kayo. At lahat ng mga na involved yan, uusigin namin kayo, pananagutin namin kayong lahat. Mga animal kayo. At yung kakampi pa sa inyo, pananagutin din namin. You're all complicit to the violation of the Constitution. Hindi pwede yan eh. May Constitution tayo. At kayo mga nag-iisip, natatanggalin yung Constitution. No. Hindi pwede. Aawayin din namin kayo. Ang dami namin na natutulog lang eh. Nasa pansitan lang eh. Nasa kangkungan eh. Pero mauuna yung iba sa amin. Kung ayaw nila, putragis. Kung ayaw ninyo, wag nyo. Kami, tatayo kami. Paglalaban namin yung bansa na to. Kasi sobra na eh. Hindi na pwedeng, dapat preno. Kasi kung hindi, tuloy-tuloy tayo. Wala. Magiging battleground. Magiging combat zone tayo. Magiging Ukraine tayo. Magiging bangkarote tayo. Baon tayo sa utang. Hindi pwede. At wala nang gusto magpresidente kasi yung putragis ang ginawa ninyo sa bansa natin. Mga animal kayo, magiging narco state tayo, magiging komunista tayo, magiging battleground pa tayo, lintik na yan. Pigilan natin yun. We should declare war on corruption.
And then afterwards, pagka naipanalo natin yung war of corruption, we should declare war against poverty. Laki ng problema ng bansa natin. Hindi ko naman dapat problemahin yan. Animal kayo, mga putang ina ninyo. Pag ako tumayo, putragis kayo. Lahat kayo, pananagutin ko. Even if I hear, pananagutin ko kayong lahat, animal kayo. Huwag nyo kami sinisino-sino, marami kami, mga retired. At active. At active. Kakampi yung ibang active sa armed forces, sa armed forces, sa PNP, kakampi sa taong bayan eh. Hindi kami natatakot. Gusto nyong bakbakan? Sige, bakbakan tayo. Putang ina nyo, hayop kayo. Kakainis kayo eh. Yan, pinipigil ako ng ng moderator. Hindi pwede kayo ang gumawa ng kasalanan. Hindi pwede na kayo ang may sala. Na ngayon maghuhugas kami kayo at magpe-pretend kayo na kayo pa ang matino. Tarantado, hindi pwede yon. Kami ang matino, kaya kami nagagalit, karapatan namin na magalit. Binaboy nyo ang mga institusyon, pinagnakawan nyo kami, at pinipilit nyo ngayon palabasin na nasa tama kayo. Mga PI kayo. Matakot kayo sa amin. May gawin kayo sa akin, tapos kayo. May hakbang kayo laban sa mga matitinong taong nag-iingay, tapos kayo. Pinapanood lang namin kayo. Pinapanood lang namin kayo. At malapit nang puputok ito, kung hindi kayo magtino. Anong investigasyon yung pinagagawa nyo? Peke naman yung investigasyon ninyo. Pinatatakas ninyo eh. Pinatatakas ninyo. Pinalilinis nyo para wala yung ebidensya eh. You are aiding. You are aiding these criminals. You are part of the syndicate. Mga animal kayo. At walang masama ang nanalo sa kabutihan. And you will have your day. Aanin namin kayo, habulin namin kayo. Hindi ako natatakot sa inyo. Hindi kami natatakot sa inyo. Marami kami. Tatayuan namin kayo. Kahit 1 milyon lang ang tumayo sa amin. Hindi. Yung problema, hindi. Problema ninyo, milyon-milyon kami tatayo. Luzon to Mindanao. Global. Global. So namin makita, we want to make it part of history na tumayo talaga kami sa asar. Because we have to show our children, the future generations of Filipinos, na may matitino pang mga Pilipino na pinaglaban tong bansa na to. Buti nga may Barsage na nagsasalita eh. Buti nga may ganun eh. Buti nga mayroong pang ibang mga matatanda dyan na nagsasalita eh. Buti may mga retired na mga general. Buti na may mga nagbablog na nagsasalita. Ngayon, pagsama-samahin ninyo yung boses ninyo. Pagsama-samahin ninyo yung boses ninyo. Pagsama-samahin ninyo yung espiritu ninyo. And it will be unbeatable. And all these people who are now lording over us will all be running for their lives. You just look at it na this is all tactical. This is all ginagago tayo eh. Pinagwawatak-watak tayo eh. Binabanatan tayo. Meron kang rally, magpaparaano sila ng rally nila. Pati kayo mga CPP, NPA. Tapusin namin kayo. Tapusin namin kayo. Kaya pagka kayo, kung mas taas na pa kayo dyan, na manggugulo, yayariin namin kayo. Tantado kayo. Di na kayo nakatulong eh. Manggugulo pa kayo. Ako, kung usap ako ng mga rebelde, no? Naintindihan ko yung mga rebelde, mga Pilipino rin kayo. Pero pagka kayo ay mag-asta na ipipilit ninyo yung gusto ninyo, putragis kayo, yari kayo sa akin. And I will give that order. Lahat ng manggugulo dyan, yariin. Tarantado kayo. Matakot kayo sa amin, ha? Hindi kami biro-biro. We are the real deal. We are the real deal. We've been in true combat. We've been through counterinsurgency and we know what we're talking about. At sa lahat ng mga musang, sa lahat ng musang Marines, SF, SR, Airborne, kahit security guard, kahit mga CAT, lahat kayo, tumindig kayo. Kung nasaan kayo, huwag lang sa mesa, lumabas kayo ng bahay. Tumindig kayo at be part of this.
we have to fight for this country. Sobra ng binaboy, mga kabagang eh. Sobra ng binaboy tayo. We have to stand up. Wala na eh. Hindi na obra yung ano eh. Hindi na obra yung mga institusyon. Wala na eh. Kahit anong gawin mo eh. O, ano ba ang papapala natin sa Congress? Eh, sa Congress nga nagmula itong bayaran nato, itong gaguhan nato eh. Budget. O, eh ba't hindi inimbisigan yung mga involved ng congressman? Ewan ko. O, yung Senate ngayon. O, bakit? Involved din yung Senado. Kasi saan magaling yung budget? Congress, Senado. Nag-BICAM. Nag-plenary. Nag-BICAM. Tapos na, may committee. Mayun. May blanco. Pinirma ng presidente. Don't tell me, di alam ng presidente yan. Niloloko tayo lahat ng mga to eh. It's all one big syndicate. Tapos AFP and PNP sasabihin ninyo, we will uphold the Constitution. We will follow the chain of command. Ay, sus Mario Joseph. Eh pagka ganyan, hindi natin kailangan ng ganyang armed forces. We better disband the entire AFP and PNP kung ganyan. And we will just get from our reservists. At sila na lang. Ilan ba yung milyon yung reservists natin? And on that day, kayong mga reservists, you stand by. Lahat kayo, you stand by. You follow my lead. You stand by, you follow my lead. You be in uniform. You better be in uniform. Wearing white na mga armband. Putragis. Tapusin natin to. Ginago tayo ng gusto. AAP. Ang daming kumakausap sa inyo. Ang daming naghihingi ng tulong sa inyo. Ano ginagawa nyo? Wala. Hinihintay nyo kung sino. Pagka marami ng tao. Opportunista yon. Opportunista. Pagka kinakailangan mag-decide, you decide right at the moment. Hindi yung, marami na ba? Marami na. Bantayan nyo, marami ng tao. Wala pa sir. Mga 20,000. Sige, gisingin nyo ako pagka 100,000 na. That is opportunism. Kung kailan mananalo na yung taong bayan, doon kayo lilitaw. Lintek. Pagka ganon, disband ang abutin nyo. Hayop kayo. Hindi pwedeng ganon. You want to be professional. You are professional when you stand right away para sa taong bayan. Kita nyo na yung mali. Anong ginagawa nyo? Patulog-tulog. Nasaan ang courage? Kasi baka mawalan kami ng trabaho. Mawawalan talaga kayo ng trabaho. Mga animal, mawawalan kayo ng trabaho. We do not need an armed forces na ganyan, na hesitating. Doesn't even know what's right and wrong. Kita niyo yung maling ginagawa eh. Tapos pag-uusapan pa, magkaroon ng junta. Tragis kayo. May konstitusyon tayo. Whether ayaw nyo kay Inday Sara, napapangitan kayo kay Inday Sara, nayayabangan kay Inday Sara, at tingin nyo sira ulo si Inday Sara, putya, binoto yan ng 32 million. The same argument na si Bongbong Marcos, binoto ng 31 million. O bakit si Bongbong tatanggalin natin? Putra kasi ayoko. Ewan ko nga eh. Gusto ng tao tanggalin siya. Ang gusto ng tao, po si Inday. The same 31 and 32 million. Puta ng mga tao to. Hindi maintindihan Pilipino eh. Pero yun yung setup natin. Pero yung tatanggalin mo si Bongbong Marcos and then tatanggalin mo si Inday Sara, ay lintik, anong klaseng anuhan yan? Uphold the Constitution. You better think right. AFP and PNP. Men in ranks, you better think right. PMayors and mga non-PMayors, you better think right. Sayang yung marangko nyo, hindi kayo makapag-isip ng tama. Putragis kayo. Sorry pero galit lang ako. Ganyan lang ako, magan ako eh. Pagka mali. Hindi tama yung ginagawa nyo eh. Isipin, sinong gago nag-iisip ng ng junta? Sino? Mga retired o mga active? Anyway, that's not important. Ang mahalaga ba't kayo mag-iisip ng junta? May constitution tayo. Merong BP na hinalal ng taong bayan, hindi nyo pwedeng bastusin yung 32 million na yon. The same light na hindi pwedeng bastusin yung 31 million bumoto kay BBM. That's why, ang sinasabi ng iba, lumabas sa kalsada para makita, kayo rin, sinasabi nyo, dumami, kayo nga, requirement nyo lang 1M
Lumitaw eh. Ako ang gusto ko marami, nationwide eh, global eh. Putang yun, para makita na, ayan, ayaw na sa kanya ng Pilipino, sinusuka siya. Ano pa ang gagawin nyo? Kung ayaw nyo pang kikilos pagka ganong karami, something is wrong with you, with your line of thinking. Opportunista talaga kayo, or nabayaran kayo. And the people will be forced to disband all of you. Lahat ng matitino, doon kayo sa bago. Philippine Defense Forces. Ang People's Police Forces. Doon. Wala na yung PNP. Babaon natin sa limot. Because panay saman ang loob ang binigay ng PNP. AFP, it will go down in history in your time. PMA classes involved here. Putang 89, 90, 91, 92, and so forth. We will retire all of you. Kung kinakailangan, we will retire all of you. Because you cannot even think like a general. Panay kayo salita. Sorry, sa tinatamaan. Yung matino, sorry na nadadawit kayo. Pero, bakit hindi kayo tumatayo? Kasi, wala hindi popular eh. Hindi, kasi alanganin kayo. In battle, you do not need your classmates to decide. It's you. Ikaw ang opisyal eh. Pagka nagbabakbaka na, dinaanan nyo lahat yan. Panay Gold Cross kayo, animal. Panay Triple M kayo, meron pang, may Valor pa dyan, meron pang mga DCS dyan. Dami nyo medalye. O siguro naman dinaanan nyo yan. When you are in battle, hello, call a friend. Oy, mista, anong gagawin ko dito? Putang. Upper class, sir, squad leader, anong gagawin ko dito? Lintek. You decide on your own. You lead your men. When it is life and death, anong gagawin nyo? There is a mission. There is life and death. Tinatamaan yung mga tropa mo. Anong gagawin mo? Na-ambush kayo. Shh! Quiet! Anong gagawin nyo? Di ba? Harapin nyo. And ikaw ang responsable being the officer there. Ang swerte mo kung meron kang kasama pang opisyal. Dalawa kayo. Kung nag-iisa ka, you confer with your people, yung sarhento mo. Bati, anong gagawin natin? Ano sa palagay mo? Ikaw. Sir, delikado tayo dito, sir. Makikinig ka sa tao mo. Sa konsensus ng tao mo. So, kung kinakailangan i-rush up mo yung pwesto ng kalaban at alanganin kayo, nasa low ground kayo, nasa high ground ng kalaban, so what? Mamamatay din naman kayo eh. Hulugan lang kayo granada, patay din kayo. So, i-rush up mo. May pag-asa ka pang mabuhay kasi tatakbo yung kalaban eh. Panay bata yung kalaban nyo eh. And sooner, most often than not, tumatakbo man sila. Pero lang ang mga Muslim, hindi man tatakbo Muslim. Kahit tatatlo lang nga sila, lalabas sila. Ang sarap kasama yung mga yan eh. Pagkagera talaga. Shoutout sa mga Muslim brothers natin. Kaya katintin ninyo. Nag-isa ka official. Figaro, tumahimik ka ha. So nga, tignan mo yung ano natin. Pagka nag-isa ka official, walang mangyayari sa'yo. Nag-isa ka, swerte mo may kasama ka. Yon, mission lang yon. Pwedeng may objective kayo, meron pwedeng chance encounter yon o inambus kayo. But the mission is, you defeat the enemy. You fight or you survive so that you can fight the war another day. Pero ito, pinag-uusapan bansa natin. Buhay ng 120 million na Pilipino. Mabigat na desisyon. Pero mas klaro, yun dapat nyong gawin. You side with the people. You side with the country, not just one person or a group of people. Napakadali. Nakakapag-desisyon kayo when it is life and death of your people in combat. Ito, makakadesisyon kayo because it involves the life and death of our country. Kaya, nasa inyo yun.
Ayoko na mag-spoon feed sa inyo. Ayoko na mag-ano sa inyo. Bahala kayo. Matatanda na kayo. Iba sa inyo, mariretiro na. Pero, gusto nyo ng ano, ng guidance, langit, Constitution. Yun lang, okay na kayo. Hindi kayo magkakamali. Langit, you pray for the wisdom of God na ipamana sa inyo. The courage to see things and to decide on it. What's right and wrong. Tapos nun, you stay with the Constitution. No matter how flawed, no matter kang mali. Ang daming mali sa Constitution natin eh. Pero, wala pang amendment. Let's work on it after. Let's amend the Constitution. But not now you trash the Constitution. You cannot just throw away the Constitution and go to a junta and then yung successor na Inday Sara, kahit ayaw nyo sa kanya, eh siyang gusto ng taong bayan. You want to go to a civil war? Bahala kayo. It will happen in your time. But if you adhere to the Constitution, you put Inday Sara, and then, bahala siya. Kasi tayo naman, we establish a revolutionary government if we wanted to eh. Nasa inyo yun eh, mga taong bayan. But kung siya mismo, huwag niyong pangunahan. Kung gusto niya, gawin niya. The clamor of the people will be to go for a reboot. Because sawang-sawa na yung tao. Now, given her attitude, given her frame of mind, I believe so that she will reboot this country. Because pikang-pika na rin eh. Pikang-pika na rin. And I believe in her capacity. That's why, whether believe kayo o hindi, we have that constitutional provision of succession. And anyone who will try to throw away the Constitution, kalaban nyo ko, kalaban nyo kami, kalaban nyo ang taong bayan. Putang ina nyo, subukan nyo. We will stand up for this country. We will stand with the Constitution. We will follow the provision of succession. Ayusin natin later on. Kung ano yung dapat i-reboot, ayusin natin yung amendment sa Constitution. Pero sa ngayon, we cannot just let a few na diktahan ang mandate ng nakakarami, yung gusto ng nakakarami. Parang babastusin ninyo ang bawat Pilipino. And that is not democracy. That is not democracy. That is, you're being like mga authoritarian na regime. Hindi pwede. Sorry sa mga senior, sorry sa mga classmate at underclass. Not now. Not now. Ayusin natin to ng properly. Hindi yung may mga cutting corners. Tatandaan niyo yung plebo, cutting corners, di ba? Hindi pwede itong hugutan. Tayo, kadete, hugot-hugot, puling-puling, di ba? Hindi pwede. Pare, bansa ito eh. Mga ano, bugo-bugo. Bansa natin to. 120 million Filipinos and nasa atin kung we will lead the Filipino people to that promised land na okay. Pero yung ganito, hindi pwede. Hindi pwedeng yung ididikta natin. Ay, ang mano ko, ayoko yan. Ayoko kay Inday Sara. Hindi eh. Hindi ito yung kung gusto nyo o ayaw nyo si Inday Sara. This is about our constitution. Our law of succession na nakalagay. Ang liwanag eh. Ngayon, kung kunyaring ayaw ng kababayan natin lumabas at gusto nila si Bongbong Marcos, eh di yun yung masusunod. Bongbong Marcos. Di ba? Kayo, mga Duterte, hindi kayo lalabas, hindi kayo tatayo, hindi kayo paglalaban. Yung tingin yung putragis, mali na nga, ninakaw na tayo. Ayaw nyo pa rin lumabas. Eh, di sige, doon kayo sa papansyon, doon kayo sa mga patay. O, patay ang bansa natin. O, then it will be Bongbong throughout and then wala na tayong pag-asa. You better prepare for a war with China. Ano na mangyayari dyan? Magiging battleground tayo. So,
So, kasi nyo yun eh. That's democracy. Panalo yung the BBMs have it. Oh. Kayo, panalo kayo. The plunderers have it. Oh, the narco syndicate have it. Oh, sila na. The CPP, NPA, they have it. Oh, yun eh, Pilipinas. Huwag kayo magrereklamo later on because now is the time to stand up together in our day of reckoning and reckon with these monsters that we have created. Unknowingly, unwittingly, we have created this in the past 40 years when nag-EDSA 1, nag-revolutionary government, pero hilaw, hindi tama eh. Para sa mayaman, yung revolutionary government na yun, para sa dilaw. Nag-EDSA 2, wala na namang reboot, wala. Ano, ngayon, EDSA 3. Huwag tayong papayag na walang reboot. Right there, we should declare na the revolutionary status of everything. And anyone who stops us, we stop them. We stop them. Yung mga naniniwala sa akin, ngayon, kung ayaw ninyong maniwala sa akin, go ahead. Bahala kayo sa Pilipinas ninyo. Basta, as far as I'm concerned, I'm going to stand up. I'm going to speak up. I'm going to fight for this country. Because it's not only my country. It's the country of my family. It's the country of my friends who I consider dear to me. Hindi yung mga peking kaibigan. It's up for all my men na I have fought with, and right now they're still willing to fight. Ano to eh? Future ng bansa natin. There is a chance na maayos natin, and let's not bungle it. Let's not lose the chance. Congratulations sa iyo, BBM, at sa lahat ng mga sumusuporta sa iyo. Maraming salamat because somehow you are bringing the Philippines closer. You are unifying the country against you. Yun, maraming salamat sa iyo. Yung katangahan mo, incompetence mo, yung kawalan mo ng empathy, simpatya sa taong bayan, yung kahibangan nyo. It is uniting the Filipino people against you and focusing the people to that idea na pwede naman tayong umabante, pwede tayong maging Singapore, pwede tayong gumanda yung buhay nating lahat. Walang Pilipinong iiyak sa sarili niyang lupa, walang Pilipinong mahirap sa sarili niyang bansa. We are all going to gravitate to that dream, and we will make sure that that dream will be attained. Wala kayo. Di puwera kayo because hahabulin namin kayong lahat. Bibitayin namin kayo. At kayong mga gustong dumepensa sa kanya, sige, sama-sama kayo sa Malacanang, doon kayo. Sama-sama kayo. The moment na may mag-defect sa taong bayan na kanyon o helicopter gunship, ay, pabobomba ko kayo, putragis kayo. Kala ninyo hindi ko gagawin? Ay, nako, watch me. Watch me. Na ano, kaya nga, nakakainis eh. O sige, ganun lang. Pakulong nyo ako. Okay lang, pakulong nyo na ako. Kasuhan nyo na ako. Kasuhan nyo ako. Madadali kayo. Hindi kami dapat natatakot sa inyo kasi kayo ang may sala. Alam nyo yun. Hindi ito magkakaroon na nakawan kung hindi mo pinirmahan yung 2025 budget, Bongbong Marcos. Blanco pa. Hindi ito magkakaroon ng pipirmahan na budget kung hindi nagkaroon ng isang committee. Nandun sila Ko, nandun sila Kimbo, etc. etc. At kung hindi nag-bycam, Senado, at saka nagkaroon ng mga insertions. Kaya lahat kayo may involvement. At kayong mga nagtatry sa Senado, ano ang ititiwala namin kung kayo, Senate, Congress, ano ititiwala? Meron kayong Resolution 10 eh. Meron kayong Resolution 10, kaya kung hindi kayo nagki-clear na talagang may resibo, lahat kayo may bahid.
And tama na yung pandilin lang sa taong bayan. Tama na yung kaplastikan na kunwari matitino kayo. No? Kunyari matitino kayo. So parang nakita ko palang matino dyan yung Office of the Vice President Bakit? Kindir siya ng COA Kayong lahat. May mga ano kayo, may mga plug din kayo na red plug din kayo ng COA Yung sa DA nga Bongbong Marcos na ikaw yung umupo dyan May red plug ka dyan. May dapat ka isettle dyan, 700 million. So lahat kayo Tapos ngayon nakaturo kayo lahat kay Inday Sara. Animal kayo. Inano si Inday Sara ng COA kayo. Can you kindly explain lahat kayo? Yung confidential fund ninyo? Paano nyo ginastos? Ba't kinakaturo sa 125 million na ginastos? And then yung narrative ngayon, pinitira nyo ang Inday Sara. To hell with you. I hate this hypocrisy. Tarantado kayo. I hate the double standard. Niloloko nyo kami. Gusto nyo eliminate yung kalaban sa politika. And then ngayon, yung narrative, walang niya ito, walang niya, walang niya. Hindi nyo kaya, kasi nandyan yung tatay, isinubo nyo sa ICC. Namputya kayo. Hindi nyo kayang buwagin ang Inday Sara. Kasi may karakter yung tao. Mahal siya ng tao. Hindi nyo pa pwede ipuwersa yung gusto ninyo. Kasi yung tao, gustong gusto. Una, may naipundar yung tatay. Pangalawa, may sariling naipundar yung babae. May sarili siyang naipundar in terms of yung sarili niyang accomplishment. Kayo, panay kayo gastos dito, gastos doon, panay kayo ayuda, dinte kayo. Kaya nakikita ng taong bayan niya. Alam nyo, kung kayo'y nagdedelikado ngayon, kayong gumawa na sarili ninyong hukay. Hinukay ninyo kayo, nagkakamali kayo. Backfire after backfire after backfire. Maling-mali na yung umpisang-umpisa pa lang, kundi kayong mga tanga, binira nyo kagad ang Inday Sara. Tarantado ka, tamba, tarantado ka talaga. Ikaw ang tanga ka, BBM.